Dear Jamay, magandang araw Miss Jamay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maine, 26 years old. Sa totoo lang, habang isinusulat kong lihim na ito, may kung anong kirot pa rin sa puso ko. Pero hindi na ito tulad ng dati, na parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang bigat. Ngayon, masasabi ko na nasa proseso na ako ng ganap na paghilom. Sabi nila, ang pagsisisi raw ay laging nasa huli. Gasgas ng linyang yan, pero yan ang katotohanang sumampal sa akin ng paulit-ulit. Hindi lang isang beses, kundi sa bawat pagkakataong naaalala kong nakaraan. Hindi ko kailanman naisip na darating ako sa punto na magagawa kong traidorin ng isang kaibigan. Dahil lang sa inggit at panghihinayang na unti-unting kumain sa pagkatao ko. Nagsimula ang lahat 3 taon nang nakakaraan. Noong panahong iyon, simple pero masayang buhay namin. Madalas kaming magkakasama, kainan sa labas, late night talks, kulitan na parang walang katapusan. Isa sa pinakamalapit sa akin noon ay si Danica. Siya yung tipo ng kaibigan na hindi ka kailanman iiwan sa ere. Laging handang makinig, laging may yakap kapag kailangan mo, at walang ibang hangad kundi makita kang masaya. Kasama niya palagi si Greg, ang boyfriend niyang halos perpekto sa paningin ng lahat. Isang architect, may malinaw na pangarap sa buhay, may disiplina, at higit sa lahat, marunong magmahal. Sa tuwing magkasama sila, kitang-kita kung gaano sila ka-compatible. Parang 2 piraso ng puzzle na eksaktong nagtagpo. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. May celebration kami noon. Simpleng salo-salo lang sa bahay ng isa naming kaibigan. Masayang lahat. May tawanan, may kantahan, may konting inuman. Hanggang sa napansin kong nawala si Greg sa grupo. Maya-maya, ako naman ang napalayo at doon kami nagkita. Si isang tahimik na sulok, malayo sa ingay. Doon siya umamin. Main, sabi niya, hindi ko na kaya itong itago. Gusto kita, matagal na. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa gulat o dahil sa katotohanang may parte sa akin na hindi rin manhid sa kanya. Greg, ano bang pinagsasabi mo? Sagot ko, pilit pinapakalmang sarili. Boyfriend ka ni Danica. Kaibigan ko siya. Pero hindi siya umatras. Hindi siya nagbago ng sinabi. Sa halip, mas naging matatag pa siya. Sinabi niyang handa niyang iwan si Danica. Handa niyang suungin ng kahit anong gulo. Basta kaming magkatuluyan. Sa puntong iyon, para akong hinahati sa dalawa. Isang parte kong natutokso. Dahil aaminin ko, may nararamdaman din ako para sa kanya. Pero mas malakas ang boses ng konsensya ko. Hindi ko kayang saktan si Danica. Hindi ko kayang sirain ang pagkakaibigan namin para sa isang pag-ibig na nagsimula sa pagtataksil. Kaya kahit masakit, pinili kong itama ang mali. Binasted ko siya. Malinaw at diretso. Sinabi kong hinding-hindi ako papayag na maging dahilan ng paghiwalay nila. Na kung may respeto man siya kay Danica, at kahit kaunting respeto sa akin, dapat itigil niyang nararamdaman niya. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Nawala ang dating gaan ng pakikitungo niya sa akin. Naging malamig siya. At kahit pa magkakasama pa rin kami minsan, ramdam ko na may pader na sa pagitan namin. Hanggang sa dumating ang araw na akala ko'y masaya lang. Pero siya pala magiging simula ng pinakamatinding pagsubok sa puso ko. Noong magbe-25 na ako, ibinalita ni Danica na ikakasal na sila ni Greg. Nakangiti ako noon habang binabati siya. Ni hindi niya alam na sa likod ng ngiting iyon, may kung anong pumuputol sa loob ko. Dumalaw ko sa kasal nila. Suot ang aking pinakamaayos na damit. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na okay lang ako. Pero nang magsimula ang seremonya, doon ko naramdaman ang lahat. Habang naglalakad si Danica sa altar, suot ang puting damit.
Parang isang anghel na bumaba sa lupa. Hindi ko maiwasang mapatitig. Napakaganda niya, napakasaya niya. At si Greg, ang paraan ng pagtingin niya kay Danica, punong-puno ng pagmamahal, ng katiyakan, ng pangakong panghabang buhay. Doon unang kumurot ng malalim ang puso ko. Doon pumasok ang mga tanong na hindi ko na kayang takasan. What if? Paano kung tinanggap ko siya noon? Paano kung pinili ko ang sarili ko kaysa sa tama? Paano kung akong nasa posisyon ni Danica? Ako sana ang may suot ng puting damit na iyon. Ako sanang tinitignan niya ng ganoon. Ako sanang tinatawag niyang asawa. Simula noon, unti-unting nagbago ang nararamdaman ko. Sinubukan kong mag-move on. Nakipagrelasyon ako. Paulit-ulit. Umaasang makakalimutan ko siya. Pero tila ba pinaglalaruan ako ng tadhana. Yung isa, may asawa na pala. Ako ang naging kabit ng hindi ko alam. Yung isa naman, ginamit lang ako para makalimot sa ex niya. Yung iba, puro pangako lang. Walang paninindigan. Sa bawat sakit na nararanasan ko, lalo lang buwabalik si Greg sa isip ko. Parang multong hindi ko mapalayas. At sa bawat gabing mag-isa ko, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, bakit ko ba siya pinakawalan? Siya ng lalaking handang iwan ng lahat para sa akin. Siya nang nagmahal sa akin ng buong buo. Pero ako mismong tumanggi. Ako mismong lumayo. Ang pagsisisi ay naging inggit. Isang gabi, habang nag-i-scroll ako sa social media, nakita ko ang post ni Danica. May hawak siyang ultrasound result. Buntis siya. Ang saya-saya nila sa litrato. Samantalang ako, narito sa kwarto ko, mag-isa, umiiyak, at nilalaman ng kalungkutan. Matagal akong nakatitig sa screen ng cellphone ko. Parang hindi makapaniwala sa nakikita ko. Nakangiti si Danica. Yung ngiting dati ay pamilyar sa akin. Pero ngayon, ay tila banyaga na. Nakayakap si Greg sa kanya. Maingat. Parang pinoprotektahan ng mundong binubuo nila. May caption pa siya. Our Little Miracle. Napapikit ako. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ko. Hindi ko na alam kung lungkot ba yon, panghihinayang, o galit sa sarili ko. Habang sila, buo ang pamilya at masaya. Eto, nag-iisa. Walang kasiguraduhan. Walang taong mananatili. Hindi ko na kinayang inggit. Uminom ako ng gabing yon. Isang bote, dalawa, hanggang sa malasing ako ng sobra. Sa bawat lago ko ng alak, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang sakit. Pero mas lalo lang pala itong lumala. Hanggang sa hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Hanggang sa maging malabo ng lahat sa paligid ko. Sa kalasingan ko, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Greg. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadaya lang number niya. Umiiyak ako sa kanya sa telepono. Hindi ko na mapigilan. Para akong batang nawawala. Desperadong naghahanap ng masasandalan. Greg, puntahan mo ako. Sabi ko, halos hindi na maayos ang boses ko dahil sa hikbi. Kailangan kita. Nahihirapan na ako. Akala ko hindi niya ako pupuntahan. Akala ko, tuluyan na niyang isinarang pinto para sa akin. Pero makalipas ang isang oras, narinig ko ang katok sa pinto. Pagbukas ko, siyang bumungad sa akin. Si Greg, hingal na hingal, puwisan, at baka sa mukhang matinding pag-aalala. Bakit ka uminom ng ganito, Maine? Tanong niya, habang hinahawakan ng mga balikat ko para patatagin ako. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat. Parang kami ulit. Parang may karapatan pa akong umasa. Sinabi niya sa akin na nagpaalam lang siya kay Danica na may aayusin sa trabaho para lang mapuntahan ako. Doon ko lalong naramdaman ang panghihinayang. Sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya. Nakatayo sa harap ko. Handang damayan ako. Tinignan ko siya. Ang lalaking minsan ay pinili kong talikuran.
Isang architect na may direksyon ng buhay, responsable, maasikaso, at sa gabing iyon, siya lang nararamdaman kong kakampi ko. Nagpatuloy kami sa pag-inom, umupo kami sa sahig, magkaharap, may pagitan lang na maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga bote ng alak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman ko. Ang sakit, ang panghihinayang, ang inggit na matagal ko nang kinikimkim. Greg, sabi ko, habang lumuluha, iwan mo na si Danica. Mag-umpisa tayo. Handa na ako. Ako naman talagang mahal mo, di ba? Hindi ko alam kung alin ang mas malakas, ang tama o ang alak. Pero sa gabing iyon, nanaig ang kahinaan namin. Dahil sa kalasingan, at dahil na rin siguro sa bigat ng sitwasyon, nawala kami sa wisyo. Isang pagkakamali ang nangyari sa aming dalawa. Isang gabing akala ko ay magbubukas ang panibagong simula. Isang gabing pinaniwala ko ang sarili ko na baka, sa wakas, ako naman ang pipiliin niya. Kinabukasan, paggising ko, nakangiti pa ako kahit masakit ang ulo ko. Kahit magulong paligid, may kakaibang saya sa dibdib ko. Inasahan ko na pagmulat ng mata ko, mukha ni Greg ang makikita ko. Na nandiyan siya, nakatingin sa akin, handang panindigan ang nangyari sa amin. Pero laking gulat ko nang makitang wala na siya sa tabi ko. Tahimik ang kwarto, malamig, walang kahit anong bakas ng presensya niya. Wala man lang note o text, parang isang panaginip na naglaho paggising ko. Umuwi na siya kay Danica. Hindi ako sumuko. Kahit may kung anong kaba sa dibdib ko, agad ko siyang tinawagan. Pilit kong hinahawakan ang natitirang pag-asa. Nagkita kami sa isang coffee shop. Tahimik ang lugar. May mahinang tugtog sa background. Pero wala akong ibang naririnig, kundi ang malakas na tibok ng puso ko. Noong makita ko siya, agad akong lumapit at kumapit sa braso niya. Ngumiti ako, pilit, at naging sobrang sweet. Parang walang nangyaring mali. Dahil sa isip ko, kami na. Dahil sa nangyari sa amin, pakiramdam ko, ay sa akin na siya babalik. Pero laking gulat ko, nang tignan niya ako ng seryoso. Walang lambing, walang init, walang kahit katiting na pagmamahal sa mga mata niya. Maine, makinig ka, sabi niya sa malamig na boses. Si Danica ang asawa ko. Siyang mahal ko ngayon. Magkakaanak na kami. Hindi na kita gusto. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nawala ang ngiti sa mga labi ko. Parang gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko sa isang iglap. Pero Greg, may nangyari sa atin kagabi. Isang pagkakamali lang yun, Maine. Lasing tayo. Huwag mo nang uulitin to. Huwag mo nang guguluhin ang pamilya ko. Dagdag pa niya, bago siya tumayo at iniwan ako sa coffee shop na tulala at wasak na wasak. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang taong akala ko'y naghihintay pa rin sa akin, matagal na palang nakaalis sa nakaraan. Ako na lang palang naiwan, nakakapit sa mga alaala, sa mga paano kong, at sa isang bersyon ng pag-ibig na matagal nang naglaho. At sa tangka kong pag-agaw sa kanya, muntik ko nang masira ang 2 taon ng totoong pagmamahalan. Isang relasyong pinanday ng tiwala, sakripisyo, at panahon. Habang nakaupo ako sa coffee shop na iyon, tulala at hindi makagalaw. Unti-unting nagsisink in sa akin ang katotohanan. Hindi ako ang pinili. Hindi na akong gusto. At marahil, hindi naman talaga akong minahal ng lubusan. Napagtanto ko na ang pag-ibig ni Greg sa akin noon ay maaaring isang paghanga lamang. Isang panandali ang pagkalito, isang emosyon na dumaan at lumipas. Pero ang pag-ibig niya kay Danica, iyon ang uri ng pag-ibig na hindi minamadali. Iyong dahang-dahang binuo, pinili araw-araw, at pinanindigan kahit may tukso at pagsubok. At doon, sa gitna ng katahimikan at kahihiyan, nakita ko ang sarili ko, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nagkamali. Miss Jamie,
Doon ko napagpasyahan na kailangan ko ng magbago. Hindi na pwedeng manatili ako sa ganitong bersyon ng sarili ko. Yung puno ng inggit, panghihinayang, at maling pag-asa. Kailangan kong harapin ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit. Unti-unti kong inayos ang buhay ko. Lumipat ako ng bahay, isang maliit na apartment na malayo sa mga lugar na nagpapaalala sa akin sa kanila. Tahimik doon, walang ingay ng nakaraan, walang multo ng mga alaala. Lumipat din ako ng trabaho. Iniwan ko ang dati kong routine. Ang mga taong konektado sa kanila at mga mundong paulit-ulit lang nagpapaalala sa akin ng pagkakamali ko. Mahirap sa umpisa, oo. Parang nagsisimula ulit ako sa wala. Pero alam kong iyon ang kailangan ko. Ayoko na silang makita. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam ko sa sarili ko na baka hindi ko kayanin ng guilt sa tuwing makikita ko ang pamilya nila, ang pamilyang muntik ko nang sirain. Pinili kong manahimik. Maraming beses kong naisip na sabihin kay Danica ang totoo. Maraming gabing gusto kong mag-type ng message, humingi ng tawad, aminin ng lahat. Pero sa huli, pinili kong hindi na. Dahil alam ko sa sarili ko na ako naman talaga ang nagtulak sa gabing iyon. Ako ang tumawag, ako ang nag-aya, ako ang humawak sa maling pag-asa. At higit sa lahat, ayokong sirain ang kaligayahan ng kaibigan ko, lalo na't may batang darating sa buhay nila. Ayoko ang isang pagkakamali ay maging dahilan ng pagguho ng isang pamilyang wala namang kasalanan. Sapat na sa akin ang naging lesson na nakuha ko. Isang aral na hindi matutumbasan ng kahit anong salita. Dahil ito ay inukit sa puso ko ng sakit at pagsisisi. Ngayon, masasabi kong maayos na ako. Hindi man perpekto, pero mas payapa, mas buo, kahit mag-isa. Natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Hindi dahil may ibang taong magpapatunay ng halaga ko, kundi dahil alam ko na mismong halaga ko. Natutunan kong maging kontento sa katahimikan. Natutunan kong pahalagahan ang sarili kong oras, ang sarili kong paglago. Hindi ko na kailangang humanap ng validation sa ibang tao, lalo na sa mga taong hindi naman talaga para sa akin. Unti-unti ko ring pinatawad ang sarili ko. Hindi naging madali. Maraming gabi ng pag-iyak, ng pagsisisi, ng pag-aalala. Pero sa bawat araw na pinipili kong maging mas mabuting tao, unti-unti kong nararamdaman ang gaan. Wala na akong balak na guluhin pang masayang pamilya ni Greg at Danica. Hindi na ako bahagi ng kwento nila. At tinanggap ko na yon. Ang mahalaga, natuto ako sa aking pagkakamali. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento, Miss Jamay. Sana ay magsilbi itong babala sa iba na ang nakaraan ay dapat nang iwasan at ang kasalukuyan ay dapat nating respetuhin. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento, Maine. Tunay niyang isang masakit na karanasan ng iyong pinagdaanan. Pero hanga ako sa naging desisyon mo na lumayo at piliin ang tamang landas sa huli. Minsan, ang akala nating the one that got away ay hindi naman talaga para sa atin. Pinagtagpo lang kayo para sa isang leksyon, pero hindi kayo itinadhana para sa isa't isa. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit ang pag-amin dito at ang pagpiling hindi na muling manakit ng iba ang tunay na sukatan ng pagbabago. Huwag nating hayaan na ang inggit at panghihinayang ang magdikta sa ating mga desisyon. Ang kaligayahan ng iba ay hindi dapat maging basihan ng ating sariling kalungkutan. Matuto tayong rumespeto sa kung ano ang mayroon ng iba at maging kontento sa kung anong meron tayo. Higit sa lahat, ang tunay na kapayapaan ng loob ay makakamit lamang kung tayo ay marunong magpatawad sa ating sarili at lumakad palayo sa mga bagay na alam nating hindi sa atin. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Maine? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.